Praise God, mga kapatid. Tayo tayo, pagkakalanan.
nung nakaraang linggo mga kapatid, pinag-usapan natin ang yung kamatayan, mayroon bang nakabalik bulak sa mga patay, at yung ating key verse Lord ay Hebrew 9:27. Amen. Praise God. Ang sabi doon, it is appointed unto man once to die and after this the judgment. Gusto ko pong ituloy ito, no? Doon sa salitang kamatayan at pagbubuhay. Kamatayan at pagbubuhay. So, okay, Sister Sila, lagay mo kayo Hebrew 9:27. Amen. So, pag-aralan natin yung kamatayan at ang pagbubuhay. Amen. Mga kapatid, yan po sabi, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. So, appointed. Pagka sinabing appointed, mga kapatid, ay familiar tayo sa salitang appointment. It is appointed. Pagka sinabing appointment, isang araw na nakatakda. Halimbawa, kung gusto mong nasa opisina ka, gusto mong kausapin yung CEO, hindi ka basta-basta pwede na lang ang pumasok sa opisina ng CEO kung hindi ka kukuha ng appointment. So, bibigyan ka ng appointment. Appointment can be pwede itong maganap dun sa oras at araw na pinagkasunduan ninyo, o pwede rin ma-extend, o pwede mauna, no, depende. So, pagka sinabing appointed unto man, meron talagang araw na kung saan nakatakda sa atin na mamatay na minsan at pagkatapos ito ay pagbubuo. Pero mayroong mga katanungan sa puso natin, paano kaya yung mga bata pang namatay, ano ba talaga yung kanilang day ng kamatayan, paano kaya yung mga na-aksidente, nalulod sa tubig, no? Hindi natin masabi kung hindi talaga yung appointed time nila, pero kung minsan sa Bible napapaaga o nag-delay. Makikita natin yan sa isang hari, si hari na Hezekiah, sa Book of Kings at sa Book of Isaiah. Nagsabi roon ang Diyos kay Propeta Isaiah, sabi niya kumaroon ka kay Hezekiah, sabihin ko sa kanya, ihanda na ang kanyang bibingan dahil hindi na siya gagaling. So, pumunta ron si Isaiah, sinabi niya ang salita ng Panginoon, nang marinig ko ni Hezekiah, nag-pray siya, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ang aking mga ginawa. And then, hindi pa nakakalabas si Prophet Isaiah, pinabalik na siya, sabihin mo, bibigyan mo na siya na 15 taon na extended. So, meron gano'n, mga kapatid, meron gano'n. Meron extension ng buhay, pero meron talaga appointed time. Nung ako ay nasa panahon ng pagdadalawang isip, no? May bahagi ng buhay ko na nandamig ako sa Panginoon. Pagka binabasa ko yung talatang ko, parang nasa isip ko, maging ang sinumang tao, maging hari, o ang pinakamababang tao ay parehas nakaharap sa Panginoon. Kaya pagharap sa Panginoon ay wala namang pinipili. Ano man ang kalagayan mo, mabuti ka, harap ka sa Panginoon. But the Bible say, iba yung judgment para doon sa mga masasama. At iba yung judgment para doon sa mabubuti. Kaya meron tayong mababasa sa Bible, blessed and holy, mapalad at banal, yaong makalakip sa unang pagkabuhay na maguling, sapagkat wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang pagkabuhay na maguling. So the Bible, meron pong binabanggit ng first resurrection, yung unang pagkabuhay na maguling, at second resurrection. So may paunayan po sa pag-aaral natin.
Now, I want to go to the point dito sa sinabi ng Hebrew 9:27. It is appointed unto man once to die, after this, the judgment. So, nung nakaraan, pinag-aralan natin yung kamatayan, ang ibig sabihin ng kamatayan ay paghihiwalay. Ang ibig sabihin nun, sa sandaling humiwalay yung kaluluwa mo sa iyong katawang lupa, and that's the time na mamamatay ka. No? Yung katawang lupa mo pupunta sa grave, and then yung soul mo, ito yung immortal. Sabi nga ni Pastor, we are immortal, living in a mortal body. Ito yung katawang ito yung napahamak ng dahil sa kasalanan. But inside our body, nandoon yung kaluluwa. Yung kaluluwa, yung soul. Yung kaluluwa, mga kapatid, ito po ay immortal. Hindi po, soul is not things that cease to exist. So, yung kaluluwa ng tao ay hindi lang basta parang bula na makikita mo mamaya wala. So, yung kaluluwa meron talagang pupuntahan. So, bagamat may sinasabi ang Bible, mga kapatid, na sa kamatayan ay wala ng buhay, but there is no life in grave. So, hindi ito tumutukoy sa kaluluwa, tumutukoy ito dun sa katawan. Bagamat sinabi ng Bible na ang kaluluwa ay tumidikit sa alabok. Yung iba, yung interpretation nila, pag namatay ka, yung kaluluwa mo nandun lang sa alabok, nandun lang sa grave, kasama ng katawang lupa natin. But, hindi po ito pinayan ng Bible. Though may sinabing ganon, ang kaluluwa ay dumidikit sa alabok, ang ibig kong sabihin ito, it is more on Hebrew idiom. Di ba, nag-aaral tayo, alam natin yung idiom. Halimbawa, barking at the wrong tree. Idiom yun, ang ibig sabihin nun, dinadaldalan mo o kinukutya mo yung maling tao. Halimbawa, galit ka kay Pedro, pero si Juan pinagsasabihan mo, that's barking on the wrong tree. Isa pa, yung adding insult to injury. Di ba? Alam natin yun. Na-disgrasya na nga, sinisisi mo pa. So yung term na ang kaluluwa ay dumidikit sa alabok, it is more on Hebrew idiomatic expression. Ang ibig sabihin nun, ito yung mga time na yung ating kaluluwa ay nasa mababang kalagayan. Halimbawa, nangyari ko kay Haring David. Nung sinabi ni Propeta Nathan, Haring David, nagkasala ka, magsisi ka. Hindi naman Haring David. Nag-pray siya, nag-ayuno siya, and then nagsuot siya ng saklot at nilagyan niya ng abot yung kanyang mukha. Nandun siya sa mababang antas ng kanyang spiritual life. Yun ang ibig sabihin na ang kaluluwa ay dumidikit sa alabok. It is a point in time sa ating buhay na kung minsan ay parang hirap natin maramdaman ang presensya ng Diyos. May kadahilanan. Maaaring may kasalanan tayo, or maybe we are on great distress, or nandun tayo sa matinding pagsubok. Hindi po ito tumutukoy in literal meaning na pag namatay ang tao, yung kanyang kaluluwa ay nandun lang sa grave. So may mga paniniwala na yung kaluluwa ay natutulog. Kasi may binanggit ng Bible sa mga nakatutulog. Yung natutulog, it is biblical terminology para doon sa mga Kristiyano na namatay. Halimbawa, yung sila Apostol Pablo, ang term sa kanila ng Bible ay natutulog. Hindi dahil yung kaluluwa ng lahat ng tao pag namatay ay natutulog sa libingan, hindi po. It is a biblical terminology para sa mga Kristiyano. Pag namatay, ang tawag sa iyo ay natutulog. So, gusto kong idiin, yung kaluluwa ay hindi pwedeng patulog, hindi pwedeng mamatay, hindi pwedeng dumikit, hindi
pwedeng dumikit sa alikabok o hindi pwedeng nasa libingan lang. Mayroon talagang pupuntahan yung kaluluwa. We could see that on Luke chapter 15. Isasaysay ko lang mga kapatid. Yung mayaman at si Lazaro, yung mayaman ay namatay. When he wake up, pagbulat ng kanyang mga mata, siya ay nasa Hades ng pagtulusan. But Lazaro, yung si Lazaro ay mamatay, mayroong anghel na pumunta sa kanya at dinala siya sa Abraham's bosom. So, ito po ay malinaw na pagtuturo na ang kaluluwa po ay immortal. Hindi siya parang bumilya na pagka nilagyan mo ng switch, inok mo yung switch, wala na, no? Ang kaluluwa, ito po yung talagang buhay. No, Genesis 2:7, sabi ron, at mula sa alabok ng lupa, ginawa ng Diyos ang tao. From the dust of the ground, God formed man, and He breathed it with His nostril, and man became a living soul. So, yung alabok, mga kapatid, na hiningahan ng Diyos, yung aftermath nito, ito yung kaluluwa. Paghinga ng Diyos, dun sa alabok that He poured, dun sa alabok na inanyuhan niya ang tao, hiningahan niya, and that man became the living soul. So, yun yung aftermath. Pinagsama yung hininga ng Diyos sa yung alabok ng lupa, hininga ng Diyos, ito po yung Espiritu. The Pneuma. Yung katawan lupa, ito yung alabok na ginawa ng Diyos. Then, yung hiningahan ng Diyos, it became a living soul. So, kaya may kong kaluluwa dahil sa hininga ng Diyos. Yung kaluluwa talaga, ang tunay na ikaw. You see, pag yung kaluluwa ay mawala, noong araw mo, ngayon pa sa'yo, pagka namatay yung tao, meron na agad ginagawang pag-embalsa mo. So, nalagot ko siya kay Joseph. Ibig sabihin, pag namatay yung tao, embalsa mo, kaya makikita ninyo, kahit anong gawin ng embalsamador sa katawan ng tao na matay, hindi mo na makikita pag-aaray. No? So, yung kaluluwa, ito talaga yung nakakaramdam. Ito talaga yung umiiyak. Ito yung ating emotion, yung kaluluwa. Yung espiritu, ito yung namatay. Kapag bigyan ko, gusto na. Now, that's proof, mga kapatid, na yung kaluluwa ay may pupuntahan. Amen. Amen. Nakikinig ba kayo? Nakikinig na kayo? Seryoso kayo? Talagang may pupuntahan yung kaluluwa, mga kapatid. Ngayon, the question is, no, kasi nasabi sa binasa natin, ayan pa yan, no? As it is appointed unto man once to die, but after, pagkatapos ng kamatayan, hindi sinabing magpapalipas pa ng ilang araw. Ang sabi niyan, but after this, pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. So, ang Bible ay nagtuturo ng iba't ibang klase ng paghuhukom. Right after death, mayroon ng judgment. It's either the soul, kaya hindi mahirap na tanong. Yan, minsan ayaw ko sagutin. Minsan, pagka mayroon namatay, nakapitbahay natin, o kaya isang nilalang tao na nakita natin na nabuhay na mabuti, matuwid, maraming tao ang nagsasabi pupunta sa salamin. Mahirap po pahin mga kapatid. But the Bible is black and white. Ang sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Kahit anong buti ng taong namatay, kahit
ano pa ang ginawa niyang kabaitan, pilantropo man siya, maaaring mayroon sa Diyos na pinaglilingkuran. Yes, masasabi natin, dapat siyang maglilingkod sa kanyang Panginoon, but if he did not experience the baptism of water and Holy Ghost, being born again, ito po yung sabi ng Bible na totoo, you cannot enter into the kingdom of God. Mahirap sabihin. Doon lang sa amin, may mamatay. No? Actually, bago mamatay, wala yung malapit na kapatid. Pinuntahan ni Pastor, pinag-training Pastor, a few days na tayo. Nalabihin yung mga anak. Sabi ng nanay, puntahan si Pastor Paul. Kausapin si Pastor Paul. So, yun yung namin sa akin ng nanay. So, pagka tatanungin mo ko nasaan yung nanay, I don't want to give an answer. Kasi makakasakit na lang tayo namin. But the Bible is very clear. Hindi po, maaaring meron kang pinaniniwalaan na pag namatay ang tao, someday, somehow, buhayin siya ng Diyos sa kakaharap sa isang pagbuto. Maaaring meron kang ganyan paniniwala. So, pag namatay yung tao, maaaring yung kanyang katawan ay nandun sa libingan, pero yung kanyang kaluluwa somewhere around. Yung kanyang kaluluwa somewhere around, o yung mga kaluluwa ng tao ay nasa isang lugar. Maaaring sinasabi nila, ano ito? Yung lugar na naniniwalaan ng purgatorio. So, meron tayong chance na ipanalangin yung kaluluwa nila na malipat sa langit. Maaaring meron tayong ganun paniniwala. But the Bible is very clear, after death, there is a judgment. Iba pa itong judgment na ito sa judgment na gagawin ng Diyos sa first resurrection and sa second resurrection. Magkaiba pa ito. Now, ang tanong dito, pag namatay, magkakaroon ng judgment, saan pupunta yung kaluluwa? Ito yung mabilis na paghukom. Hindi pa ito yung time na haharap ka talaga sa Diyos. No? Ito yung pag namatay ka, yung kaluluwa mo may lugar na pupuntahan because soul is immortal. Ito yung bagay na niregalo sa atin ng Diyos na ibinigay ng Diyos na gusto po rin na kaaway. Dahil sa parinig natin, may mga taong binibenta yung kanilang kaluluwa kay Satanas. Because Satan cannot produce a soul. Nanggaling ito sa Diyos, ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Regalo ng Diyos sa akin. No? Nung ininahan niya yung alabok ng lupa, and that form and man became a living soul. Yun yung regalo ng Diyos ng buhay. Amen. No? Kung pag-aaralan natin, bakit gano'n na lang ang sigli ni Satanas na makuha yung kaluluwa? Because before he was the original, what you call that? Siya po ang original na caretaker ng mundo. Maybe ng this world. Or maybe this world. No? As an angelic being, iba siya sa atin. Iba ang angel being, makikita po nandyan, mamaya mawawala. Anong tawag doon? Yung mga nanonood, mga sandlo. Hindi ba yung super saiyan? Teleport. O diba? Meron siyang ganung kapangyarihan before in the literal on Ezekiel and on book of Isaiah. Mababasa natin yan dyan sa dalawang aklat yan. He was before the caretaker of this world, but tawag dito, ilagay niya sa puso niya na balang araw I will be God. Papantayan ko ang kapangyarihan ng Diyos. So, the story short, inalis sa kanya yung
yung pamamahala ibinigay sa unang Adan, sa unang tao, and what he do is to assert. He assert the authority to man. Amen. Inassert niya, kinuha niya, inagaw niya yung otoridad sa tao para mamahala ng mundo ito. Kaya may kapangyarihan siya, sabi niya sa ating Panginoon, kung sasamba ka sa akin, lahat ng natatalaw mo ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Mapalapakan na natin ang Panginoon. Praise God. So, madalas na sinasabi ni Pastor, nang magkasala ang tao, hindi siya tawag dito, hindi siya nagtaka o hindi siya nagulat. Planado na niya ang lahat ng mga bagay. Dahil sabi ng Bible, before the foundation of the world was, the Lamb of God is being slain. Pinatay na yung kordero ng Diyos. Amen. Di ba pagka may dumating na problema sa atin, halimbawa na lang sa pagka-budget na lang, wala sa budget, biglang may dumating na problema, paano na ito? Nag-iisip na tayo ng solusyon, but God is not like that. You will not caught God in surprise. No? Hindi masasurprise ang Diyos. Kahit magkaroon ng COVID-19, ang lahat ng gobyerno sa lupa was shaken, but God is not being shaken. No? Paano na may COVID-19, wala na mga gawain? No! Mga kapatid, so, madalas na sinasabi rin po. So, yung kaluluwa ay mayroong pupuntahan. Malinaw yan? O mayroon ba kayo tutod doon, mga kapatid? May tutod ba kayo na ang kaluluwa ay hindi namamatay? May tutod ba kayo na ang kaluluwa ay may pupuntahan? Wala naman siguro. Amen. So, now, ang magiging tanong lang natin, no? And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong judgment talaga. So makikita natin to sa Luke chapter 16, nung yung mayaman ay namatay, nabulat na lang yung mata niya, nandun siya saan? Sa Hades ng pagdurusa. At doon sa Hades ng pagdurusa, hindi natin malirik kung anong klase ng hapis o sakit ang inabot ng mayaman. Mayroong apoy na hindi namamatay, mayroong ukod na hindi namamatay sa apoy, and from that, si Lazarus. Doon sa sinapupunan ni Abraham, si Lazarus na inaalim. So, meron tayong question dito. Pag namatay ba ang tao, alam ba niyang patay na siya? Alam niya. Kasi yung mayaman, alam niya. But si Lazarus kaya, alam niya na patay na siya? Well, we could see on Abraham. Kasi tinawag ng mayaman si Abraham. Si Abraham, kilala niya kung sino ba siya, patay siya. But to describe yung paradise o yung Abraham bosom, siguro doon sa kaligayahang inaaliw ka sa lugar na yun, you could not remember your past life dahil sa sobrang aliw. Di ba? We can see the difference. Yung mayaman, alam niya patay na siya, alam niya nung nabuhay siya, iba yung buhay niya, at nakikita niya na kung maibabalik niya lang yung buhay niya, babalik siya para huwag siya pumunta ron. So, he remember his past life na mas maganda kaysa sa buhay na mayroon siya ngayon. Yung sinasabi kong after this judgment, mabilis na. Mabilis na to para magandang lang doon. Pakagad talaga tayo sa mga kapatid. But Lazarus, on the other hand, we could see Abraham. Kilala niya kung sino siya sa Abraham. But my point is, yes, pag nandun ka sa lugar na ito, alam mo patay ka na, but you could not remember your past life because of a very good life that you have now with the presence of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, papahirin ng mga lupa. Kaya sabi niya, wala ng sakit. No? Yes, maaaring maalala mo yung buhay mo, maaaring maalala mo, I don't know how you feel, kasi wala pa tayo. Dahil nga sila mo gusto mapunta agad.
Taas ang kamay, huwag muna. Marami pa tayong gagawin. Yes, no? Hindi ko alam kung maalala mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, no? Na sana kasama mo. But it is clear on the other hand, yung mayamang namatay, kung maaari, ang sabi niya, pabalikin mo si Lazaro. Pabalikin mo abang Abraham si Lazaro dahil mayroon pa akong mga kamag-anak, meron pa akong kapatid, meron pa akong magulang, ayokong mapunta sila dito. Amen. Sino ba may gusto na mapunta doon sa kapahamakan? This rich man, he know the feeling. Alam niya yung sakit. Alam niya yung hirap doon. So, nakiusap siya kay Abraham kung maaari, pabalikin mo si Lazaro. Yes, walang imposible sa Diyos, pwede niyang pabalikin yung patay para lamang mangaral. No, we could see the proof na yung patay ay pwede bumalik. We could see Moses and Elijah doon sa transfigure. Sa Matthew chapter 17, nakita ang ating Panginoon kasama si Moses at Elijah. Siguro kung isang Moses at Elijah ang babalik para mangaral na mayroong impyerno na ang kaluluwa ay hindi natutulog, ang kaluluwa ay hindi dumidikit sa alabok. That soul is eternal. This soul may pupuntahan, siguro maraming maniniwala, siguro. But sabi ni Moses, sabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Hindi imposible na bumalik yung mga patay, pero nandito sa panahon natin ngayon ang mga salita ng Diyos. Buhay, totoo, makapaglilig ka sa atin sa galing ng Diyos. So, I make clear here, pagkatapos ng tao ay mamatay, mayroong pupuntahan, the Hades ng pagdurusa at yung Abraham Boso. Now, is it fair? Kasi, now, magtatanong tayo, meron na ng tao ngayon sa impyerno. Well, it's clear, meron na. Meron ng tao sa impyerno. And actually, ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. But, ayaw ni Satanas na siya lang. Kaya nagdamay siya ng tao hanggang maaari. Makuha niya lahat ng dalit sa impyerno. Mayroon ng tao sa impyerno. Yan po ang malinaw na tinuturo ng Bible. Samantalang tayo dito ay mayroon pang pagkakataon na makapamili, no? Mayroon ng taong nahihirapan sa apoy ng impyerno. But, I'm telling you the good news, kung mayroon ng tao sa impyerno, mayroon ng tao sa paradise. Dahil yung mga taong nabuhay, kumilala, tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ito yung madalas na pinagtatalunan. Yung isang magnanakaw na nakapako sa krus in Luke chapter 24, maybe. Ang sabi niya ng isang magnanakaw na nasa kaliwa, ang sabi niya sa Panginoon, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka sa krus at iligtas mo kami. Pero ang sabi ng isang magnanakaw na nasa kanan, hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo? Tayo, karaman-dapat tayo sa kapagusahan na ito, pero ang tao ito ay walang kasalanan. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Pero ang sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. So nandiyan yung aming usapin, that moment, that day, yung bang magnanakaw ay napunta ba agad sa paraiso?
then, papasok dito yung ating belief. Ano ba ang paniniwala ko? Ang paniniwala mo ba ang kaluluwa ay natutulog? Ang paniniwala mo ba ang kaluluwa ay dumidikit sa alikabok? O ang paniniwala mo ba there will be a time, a moment na kung saan ang lahat ng kaluluwa ay bubuhayin ng Diyos, haharap sa paghukom at sa kapalamang dadalhin sa paradise, sa langit, o sa impyerno. Doon papasok yung moment na yan. Pero, we already proved na yung kaluluwa ay hindi namamatay. Yung kaluluwa ay hindi natutulog. Pag umalis sa katawan ng tao, may pupuntahan. Amen. Pagkalapaw na natin ang Panginoon. Pero talagang pupuntahan, isang tanda lang ang ibinigay ng Diyos sa mga, o ibinigay ng ating Panginoon Yesus sa Pariseo Eskriba. Naghanap sila ng tanda. Ang dami ng tanda na ibinigay ng Panginoon, ayaw lang itong naniwala. Sabi niya, isang tanda ang iiwan ko kung paanong si Jonah ang pinalaki natin last week. 3 days and 3 nights in the belly of fish. So shall be the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Si Jonah, 3 araw o 3 gabi sa siya ng balyena, we point out yung 2 lugar na pinaggabihan ni Jonah. Yung kanyang katawan ay nasa belly of fish, but his soul is praying in the belly of hell. And our Lord Jesus Christ, yung kanyang katawan ay nasa libingan na ibinigay ni Arimatea, Joseph of Arimatea. Nandun yung katawan ng Panginoon sa libingan, but his soul departed from his body. Kailan nag-depart? Nung sinabi niya yung salita, Father, into thy hands I command my spirit. Nilunghayin na yung kanyang ulo at siya'y nagagtanangin niya. That moment, yung kanyang soul departed from his body and it goes on the heart of the earth. Kaya yung magnanakaw na nagsabing, remember me. Ang sinabi na lang sa Panginoon, remember me. Hindi niya sinabi, Panginoon, dalhin mo ko. You got the point there. Hindi sinabi ng magnanakaw, dalhin mo ko sa kaharian mo. Sabi niya, pag nandun ka na sa kaharian mo, Panginoon, alalahanin mo ko. This thing, he never sure where he will go. But the good Lord giving the assurance, today you will be with me in paradise. Ngayon, that moment kung namatay ang Panginoon, mga kapatid, sinama niya yung magnanakaw ito, hindi magsisimay ang Panginoon. Sabi ng iba, hindi kagad tinala. Nasa libingan ng Panginoon 3 days and 3 nights, pagkatapos ng buhay ng maguli, pinasama pa yung mga alagad ng 40 days, saka pa nag-ascend sa langit. No, ang Panginoon ay hindi sinungaling. Ang sabi niya, today you will be with me in paradise. Yun yung pagtuturo nila na yung kaluluwa ay nandun lang sa libingan. Hindi sila naniniwala that soul is eternal. Kaya ang alam nila lahat ng taong namatay, nasa libingan lang, nasa grave lang, and then balang araw bubuhayin na maguli ng Diyos. No. Habang pagkamatay, namatay ang sinumang tao, mayroon ng pinagpuntahan ng kanyang kaluluwa. And it is the hell. Iba pa ito, mga kapatid, sa sinabi ng Revelation 21:8. Doon sa second resurrection, lahat ng mga taong namatay na hindi kalakip sa first resurrection, bubuhayin na maguli ng Diyos at kaharap sa Kanya. Ito yung chance na sila ay haharap sa white throne judgment. Ito yung final destination. So, wala pa yung final destination na
destiny ng tao sa impyerno. Maaaring masabi mo, God is cruel. But this is His word. Ang sabi niya, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Maaaring masabi mo, parang walang justice. Pero nabuhay ka sa lupa. Parehas tayong dumaan sa lupa. Parehas natin narinig, be born again. Or you will be born again. Amen. Be born again. So, lahat ng mga patay na nandoon, lahat ng mga patay na nandoon sa impyerno, sa Hades, bubuhayin na maguli ng Diyos at haharap sa ikalawang pagkabuhay na maguli, haharap sa white throne judgment. You got the point there, mga kapatid. Lahat ng mga namatay, the time of Noah, the time of Adam, sabi ng 2 Peter 2:9 or 2:19, that our Lord preached to the prison, to the spirit in prison. Amen. Lahat ng mga espiritu, mga kapatid, na nasa spirit in prison, mga kapatid, mayroong temporal abode yung mga taong namatay, the spirit that departed. Isa na yung tinalakay natin, yung hell, yung Hades ng pagdusa. This is the temporal abode. Temporary lang yan. Hindi pa yan ang final. Dadalhin sila doon, and then meron magpinatik yung bago, pati yung mga nasa dagat, I don't know, parang word like that, mga kapatid. Sabi ng iba, yung mga namatay sa dagat, but that's not my interpretation there. I think ito yung mga namatay, the time of Noah, yung linamon ng tubig. Para kanino ba yun? It is for the son of the angels, sa mga giants. Kaya sila yung kabilang siya sa pinuntahan ng Panginoon. Dahil now, our Lord Jesus Christ departed to the heart of the earth. Kasama niyang pinuntahan yung mga anak ng mga higante, spirit in prisons. Sila yung sinabi ng Bible, yung Bible terminology na dead. Pero tayo mga basa dyan, baging sa mga patay, ipinangaral ang Ebanghelyo. In Peter, I think that's yung he go to preach he go to preach the spirit in prison. I think sa Tagalog yan. Maging sa mga patay, ipinangaral ang Ebanghelyo. I think that's yung Bible terminology na dead, ito po ay tumutukoy sa mga angels. So they are the sons of angels na nilamon ng baha. Lahat sila dadalhin ng Diyos doon sa white throne judgment. Amen. Kasama yung ikinulong niya sa bottomless pit that after 1,000 years pinakawalan niya. Kasama si Satanas. Kasama yung mga fallen angels ni Satanas. Kasama yung fallen angels ng kanyang Nobel na nakalagay sa Tartarus. That's the final destination. Mga namatay at hindi nakalapit sa first resurrection is a Nobel. Mga taong namatay na hindi nakalapit sa first resurrection. Si Lucifer, si Satanas, si Antichrist, kanyang mga angkon, the son of the angels, yung mga mighty and reward ng time ni Noah, kasama na yung mga anghel na sumipin sa mga daughters of men na nandun sa Tartarus. Sila po ay bubuhayin ng Diyos on the second resurrection at itatapon sa lake of fire. Hindi ko alam kung meron pang kaligtasan doon. I don't know, but the Bible says no.
The Bible, walang sinabi ang Diyos. Ang hindi lang kalapit dito, mga kapatid, ang hindi lang kasama dito ay yung mga tao na kalapit sa unang pagkabuhay ng Panginoon. At ito po ay ang mga naniniwala sa Diyos. Kaya para natin ang Panginoon mga kapatid. Tayo lang ang hindi mga kasama dito. Yun tayo magtatapos, sabi ng Revelation 21, maliit at malaki haharap sa Diyos, pero tayo ay hindi kasama. Dahil doon wala nang kaligtasan. Kaya, sa buhay natin ngayon mga kapatid, piliin natin yung mga pagdadala sa atin sa kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Kung bakit natin nabalik. Salamat sa mga salita ko na ay hindi ko